the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, o kataas-taasang Diyos. Sambahin ka, Hesu Kristo, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought
'Cause awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Ekamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Ekamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos na kung saan napakalawak ng iyong pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Dalangin po namin, dakilang Diyos, ipaunawa mo sa amin ang pagmamahal na mayroon ka at ituro mo sa amin ang mga kapamaraanan mo, O Diyos, para ipadama ang pagmamahal na ito para sa lahat. Nang matularan namin at magawa din namin, O Diyos, na gawin para sa aming kapwa. Mangusap ka muli sa hapon pong ito at patuloy mo kami, O Diyos, kasihan ng iyong banal na Espiritu at pangunawa, O Diyos, sa mga salita mong aming pakikinggan. Dumadalangin kami na muli sa aming pagtitipon, kami po'y inyong samahan at ipagkalubnawa sa bawat isa ang anumang kahilingan namin, O Diyos, na tanging sa iyo lamang namin, O Diyos, pinaniniwalaan na ang lahat na ito'y aming makakamtan. Ikaw lamang ang Diyos makakagawa ng hindi magagawa sa amin ng sino paman. Kaya buong puso kaming nananalig na sa hapon pong ito, sa aming paglapit, O Diyos, sa dako nito sa trono ng iyong biyaya at habag, hindi ito kabiguan sa amin, kundi ito'y katagumpayan, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig.
Sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay tunghayan natin mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas. Kabanata po ay 15, simula mga talata 11 hanggang sa susunod na mga talata. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan. At doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan sa lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, sinabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, yakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang goya at patayin. Kumain tayo at saya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit sumpungan at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon nila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang goya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang biserong kambing para magtuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay sa inyong kabuhayan, sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang goya.
Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang piling. Ang lahat ng ari-arian ko sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasunod." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating Panginoon, malakas na puri sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Muli po isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. May salita po dito na ang sabi po ay, "Lagi kitang kapiling, lahat ng ari-arian ko'y sa iyo." Amen. Ang sabi ng amang ito sa kanyang anak, nung sandali na yan na ayaw pumasok sa kanyang tahanan at isinusumbat yung kanyang ginagawang paglilingkod, ang sabi niya, "Lahat ng ari-arian ko ay sa iyo." Amen. Kapag ang ari-arian na ito, kapag ang Diyos ang nagsasabi na lahat ng ari-arian niya ay nasa iyo, ay sa iyo, naniniwala ka ba? Kung naniniwala ka, sa tingin mo magkukulang ka pa? Sino naniniwalang hindi na siya magkukulang? Lahat ng naniniwala na hindi siya kukulangin, pwede nang maupo. Muli, palakpakan po natin, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Alam po natin, Ebanghelyo po dito ay tumutukoy po ito, isa po itong linalarawan po dito ang Ama ay ang ating Amang nasa langit. Ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ipinababatid niya po sa atin, nang sabi niya, lahat ng ari-arian, mayroon siya ay para sa atin. Para po sa atin. At ito po yung sinasabi po ni San Pablo. Sabi ni San Pablo, ang tulong ng Diyos ay sapat sa kanyang nangangailangan. At sinabi ni San Pablo, buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos. Naririnig niyo po kung anong ari-arian mayroon siya? Nakikita niyo kung gaano karami ang ari-arian mayroon siya? Ang sabi ni San Pablo, buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos. Amen? Kung ang pagpapalang ito, ang pinagmumula ng pagpapala ay pagpapala na hindi uubos, ibig sabihin hindi ka kukulangin sa lahat ng panahon. Hindi ka mawawalan. Amen? Kaya ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, yung ari-arian na ito ay para po sa atin. Kaya ang sabi niya, anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay pagkakaloob sa inyo. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ano meron po ang ating Panginoong Hesus, ang sabi po diyan, kapag hiningi natin ito, ito ay para sa atin. Hindi niya ito pagkakait sa bawat isa sa atin. Kayo po ba may kahilingan? Kayo po ba may prayer request? Tataas natin yan mamaya. Ano? Akala nyo ngayon na. Ano? Pero lahat yan, answered prayer na po iyan. Amen. Sa Ebanghelyo po natin, ito po ay kwento po doon ng isang pamilya, isang ama, mayroon 2 anak. Ni isang araw, yung anak ay hiningi yung agi sa kanyang kayamanan o yung mamana sa kanyang kayamanan. Dahil po sa ang kanyang ama ay mabait, amen, ibinigay po yung kanyang kahilingan. Sa tingin niya, bakit kaya hindi ipinagkait yung kanyang kahilingan? Dahil mabait ang ama. Amen. Yan. Malamang din siguro, kung ang bata na to'y isang bail na bata, maari hindi rin dinggin o ibigay ang kanyang kahilingan. Amen? Subalit, ibinigay mga kapatid, ang kahilingan ng bata ito
At nung makanta na ng batang ito yung kanyang kahilingan, nung sandali po na yan, ang bata po ay umalis na sa tahanan ng kanyang ama. Amen? Layo-layo na yung bata na ito, kung sa piling ng kanyang ama, taglay na yung mga pagpapala na kanyang hiningi sa kanyang ama. Nawak yung ginagawa ng bata pong ito, na kung saan matakamtan yung kanyang kahilingan sa kanyang ama, ay iniwan ng kanyang ama, huwag nating gawin ito. Na matapos tayo dinggin ng Diyos, matapos kung ibigay ang ating kahilingan, kung kailan wala na, saka ka na naman babalik. Sabihin mo sa katabi mo, sister, kang ganyan. Amen. Huwag natin siyang iwan. Isang laruan ito mga kapatid na madalas sa atin, kapag tayo ay pinagpala ng Diyos, nakakalimutan na po natin siya. Nangyayari din po ito sa buhay ng maraming tao. Nangyayari na rin ito sa buhay po natin. Amen. Dito po, yung pag-aaral po ng batang yun ay labis na ikinalungkot ng kanyang ama. Mahabang panahon na kung saan dumanas ang kanyang ama ng kalungkutan, at ang bata na ito ay habang panahon hinihintay ng kanyang ama babalik. Hinihintay ng kanyang ama na babalik. Bakit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo? Alam na pong iyon, na yung po na iyon, yung dala-dala niyang pagpapala nung sandali na iyon, hindi sapat iyon sa kanyang buhay. Yung dala-dala niyang pagpapala ay may hangganan iyon. Amen? May hangganan po iyon. Ito po, ating panahon na ang bata pong ito ay bumalik nga sa kanyang ama. Ano ang dahilan ng kanyang pagbalik? Kaya sa bumalik dahil naghirap na. Amen? Nung siya po'y naghihirap na at wala na yung mga pagpapalang iyon, naalala niya ang kanyang ama. Amen? Sabi katabi mo, sister, buti na alala mo. Lahat po tayo, di po ba? Lahat po tayo, kapag dumarating ang mga pagsubok sa buhay po natin, naaalala po natin siya. At dapat natin alalahanin. Amen? Sapagkat sa panahon ng mga ating pangailangan, wala naman talagang tunay makakatulong sa atin, kundi ang ating Diyos na ating lapitan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Anong nangyari sa tahanan ng Ama? Dito po sa gospel po natin, dumating po yung bata po na ito, yung kanyang anak na panganay mula sa bukid, narinig na yung mga awitan at sayawan, tugtugan at sayawan. Ibig sabihin may kasiyahang nagaganap sa tahanan ng kanyang ama. Amen. May kasiyahan po doon na nagaganap sa tahanan ng kanyang ama. At ang nagiging dahilan ng kasiyahan pong iyon ay dahil sa bumalik yung kanyang anak na lumayo. Amen. Ang nagiging kasiyahan, dahilan ng kasiyahan na gaganap doon sa tahanan ng kanyang ama ay dahil sa mayroong bumalik. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, buti bumalik ka na. Di po ba? Yung pagbabalik mong iyan, yan ang nagbibigay ng kasiyahan sa kanya. Kasiyahan po yan para po sa kanya mga kapatid, kaya matuwa ka na rin. Amen.
maging masaya dahil nadulutan mo siya ng kasiyahan ngayon. Dahil sa ating pagbabalik, ito po yung nararanasan po doon sa loob ng tahanan, na kung saan po nagkakaroon ng kasiyahan dahil sa isa na dating nawawala, subalit muling bumalik. Amen? Nakikita niyo po kung anong kasiyahan ang naidudulot mo sa Diyos kapag ikaw ay bumabalik? Nais mo maranasan iyan ng Diyos araw-araw sa lahat ng panahon? Kaya dapat huwag ka nang mawala. Huwag ka nang magwawala. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pero mga kapatid, sa ating Panginoon, ito po, andoon na ang saya. Andoon ang pagdiriwang dahil sa isang nagbalik. Amen? Na. Subalit mga kapatid, yung kasiyahan yun biglang natol. Yung kasiyahan na darama ng ama, nung pagbabalik ng kanyang isang anak ay biglang naputol, biglang naudlot, biglang natigil. Bakit natigil po iyon? Dahil merong na namang anak na ayaw pumasok. Amen? Meron na namang isang anak na ayaw pumasok. Kaya ang ginawa ng ama, yung kasiyahan doon sa loob ng tahanan at lumabas ng bahay para abutin yung isang anak na ayaw pumasok. Habang mayroong isa na wala sa tahanan niya, hindi niya magawang magsaya. Amen. Habang mayroong isa sa tahanan niya, ay hindi niya magawang magsaya. Sabihin mo sa katabi mo, sister, isipin mo na lang kung gaano kalungkot ang Diyos pag ka. Amen. Di po ba? Sa tuwing ikaw ay wala sa pagtitipong ito, madama mo, ngayon wala ako doon, anong kalungkutan ang idinudulot ko kay Lord? Amen. Hindi niya magawang magsaya habang merong isang wala doon sa kanyang tahanan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya lumabas po siya. Di po ba may isang talima doon sa 100 tupa na nawala yung isa? At anong ginawa? Hinahalaga yung nawawala. At nasumpungan ang tuwa niya. Ito po yung ama na ito. Habang mayroong isang wala sa kanyang tahanan, hindi niya magagawang magsaya. Hahanapin at hahanapin niya yung isang nawawala. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Mataas na papuri po Diyos. Tingnan natin, bakit ayaw pumasok? Bakit ayaw pumasok ng isang anak? Kasi po, nagalit po siya. Nagalit po yung bata pong ito, kaya ayaw niyang pumasok. Ano kayang kinagagalit nito? Ano? Maari galit siya sa kanyang kapatid, sa ginawa ng kanyang kapatid nung sandali pong iyon. Amen. Pangalawa, maari nagalit siya sa kanyang ama, dun sa kanyang kapatid, na lumustay ng kayamanan ng kanyang ama sa mga masasamang babae. Amen? Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, ang kagandahan po dito, matanaw po natin, yung nakabibigay ng saya sa kanyang ama ay hindi niya, yung nakapagbibigay ng saya sa kanyang ama nung sandali pong iyon ay hindi niya ikinatutuwa. Amen. Anong ibig iparating natin? Dito ngayon sa tahanan ng ating Panginoon, lahat po dito ay pagpapasaya sa Kanya. Amen. Pero ang tanong ko,
Meron ba dito nakapagpapasaya sa Diyos na hindi mo kinakasayang makita? Meron ba? Ha? Sabihin mo sa katabi mo, sister, masaya akong makita kita. O baka meron kayong gustong ituro sa malayo at sabihin mo, gusto kitang masaya akong makita kita. Meron, sige nga po, ituro nyo nga po. Ha? Ayan. Yung nakapagpasaya sa kanya, ang siya niyang itinuro, pero yung hindi nakapagpapasaya, hindi niya tinuro. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na ito po yung tapo na ito, yung nakapagpapasaya sa kanyang ama nung sandali po na yan, mga kapatid, ay hindi niya po nagugustuhan. Amen? Ayaw niyang makita doon sa tahanan ng kanyang ama. Nawa dito, mga kapatid, bilang mga anak ng isa lang ang nais ng Diyos, magkasundo tayong lahat. Amen. Magsama-sama tayong lahat na nagmamahalan, nagkakaisa. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri sa ating Panginoong Hesus. Ikinagagalit niya iyon, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, yung nangyari na pagdating ng kanyang kapatid sa tahanan ng kanyang ama, at maari isa nun sandali na yan ay yung ginawa ng ama na ginawa doon sa kanyang kapatid. Ang sabi niya ng batang ito, nung dumating yung anak mong lumustay ng lahat mong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay mo pa ng tabang tupa. Ako na hindi mo man lang mabigyan, kahit bisirong kambing. Amen? May hinanakit. Amen. Minsan, mga kapatid, higing makasarili kasi tayo. Ang bata po na ito, nung sandali na yan, alam niya, habang naruroon siya sa tahanan ng kanyang ama, ang lahat ay para sa kanya. Minsan, sa pamilya natin, sasabihin sa kapatid natin, sige, magpakalayo-layo na kayo, ako nang bahala sa mga magulang natin, ako ang mag-aalaga sa kanila. Bakit kaya ganon? Kasi minsan, may plano na bago mamatay yung kanyang magulang, papermahin na lahat ng kayamanan sa kanya na. Nangyari na ba yan sa inyo? Di po ba? Minsan may mga ganong hangarin, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. Magkukunwari na kung saan gagawa ng kabutihan, subalit iba yung kanyang ninanais. Amen? Na nangyayari po ito. Dito po yung bata po nito. Alam po natin, nung sandali po na yan, bilang kapatid, dapat maunawaan niya bilang kapatid, ang kanyang kapatid ay may karapatan pa din sa tahanan ng kanyang ama. Hindi lamang siya. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagalit po siya. Yung bata na to'y naglilingkod. Narinig niyo po, ang sabi niya sa kanyang ama, pinaglingkuran ko kayo ng mahabang panahon. Hindi ko sinuway yung mga utos. Pero ang nakakalungkot, kung sino pa yung naglilingkod, siya pang matanim galit. Amen? Outs daw, outs. Ito po, matanaw po natin yan dito sa gospel po na ito, mga kapatid. Pinamalaki niya. Pinaglingkuran ko kayo ng mahabang panahon. Hindi ko sinusuway ang inyong looban, ang inyong utos. Hindi ko sinusuway. Pero nung sandali na yan, makikita sa puso ng tao na ito kung paano naghahari ang galit. Amen? Kung paano siya nagtatanim ng galit doon sa kanyang kapatid.
Sa atin po, bilang mga naglilingkod ating Panginoon Jesucristo, isa lang ang nais ng ating Panginoon. Daan tayo para sa ikakaayos, hindi ng ikakasira. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon na kung mayroong taong nasisira ang relasyon sa Diyos, tayo po na pinapatnubayan ng banal na Espiritu ng Diyos o naglilingkod sa Diyos, ang sila po, kapatid, aabot ayusin ang kanilang relasyon sa Diyos. Amen. Pang inaasahan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Sa Ebanghelyo, minsan sinasabi, sino ba ang dapat pahalagahan? Ang sabi, sino ba ang dapat pahalagahan? Yung tao bang banal o yung taong nagkasala? Di po ba? Ito'y pinapadamala ng Ama dito sa kanyang anak nung sa na yan, bilang isang anak na nagkasala, kailangan ng kanyang anak na nagkasala ang pagmamahal. Amen? Pagmamahal nung sandali na yan, dapat nauunawaan nung tao o nung kapatid na naglilingkod sa kanyang ama. Amen? Na dapat kung ano yung pagmamahal may puso sa kanyang ama, dapat pagmamahal din na tututunan niya sa kanyang at gawin sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang bilis ng oras. Lumabas yung ama nung ayaw pumasok yung bata, kanyang isang anak. At inamo-amo. Inamo-amo. Yung umalis, hintay bumalik. Pero yung ayaw pumasok, inamo-amo. Amen? Ayan. Kasi andyan lang naman. Amen? Inaamo-amo kasi andyan lang naman. Kaso lang, meron lang dapat ayusin sa puso. Amen? Kaya lahat dito, madalas inaamo-amo ni Lord. Amen? Na kung saan, para baguhin yung dapat baguhin sa buhay natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Wala pa namang matuwid sa atin dito. Amen? Lagi kong tawag po nito, huwag mong sabihin, kaya ayaw ko nang dumalo dyan kasi natitisod ako. Amen? Lagi mong tatandaan, walang tinawag dito na banal. Lahat ng tinawag dito may kapintasan, naririto dahil sa grasya ng Diyos. Amen? Wala kang makikita ditong matino. Amen? Totoo yan, lahat tayo may kapintasan. Nasa pamamagitan ng ating kapintasan, nadito na tayo, lagi lang tayo inaamo-amo ng Diyos. Amen? Na kung saan mga kapatid ay yung kapintasan meron tayo, ay maiayos po iyan. Para habang tayo naririto na sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo, sa kaharian ng ating Diyos, tayo ay lubos magiging kapaki-pakinabang na sa Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Jesus. Inamo-amo. Mahirap para sa bata, nung sandali na yan, ang ginawa ng kanyang ama doon sa kanyang kapatid. Pinatawad, tinanggap, pinatawad. Maalala niyo po si Jonas? Si Jonas po noon, nung utusan siya ng Diyos pupunta sa Nineveh po, dahil ang bayan na ito ay nais na ng Diyos na dahil sa kanilang kasalanan ay gunawi na. Pero bago po mangyari iyan, niloob muna ng Diyos na utusan ng lingkod nito na si Jonas na ipangaral doon buting balita. Pero si Jonas po, ayaw niya yon. Ang gusto ni Jonas, parusahan na sila ng Diyos. Gusto niya, gunawi na sila ng Diyos dahil sa kanilang ginagawang kasamaan.
tingnan po natin, si Jonas ay hindi sumunod. Nung hindi si Jonas sumunod, si Jonas ay napahamak. Amen? Dumanas po siya ng unos. At nung sandali po na yan, itinapon siya sa dagat. Nung si Jonas ay tinapon sa dagat, bilang nung sandali na yan, na kung saan sumusuway sa kalooban ng Diyos, buhat sa tiyan nung isdang lumamon sa kanya, dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Amen? Bilang isang makasalanan o sa kalooban po ng Diyos, nung siya'y tumawag sa Diyos, dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Ibig sabihin, pinatawad siya ng Diyos. And pinatawad siya ng ating Panginoong Hesukristo. Matapos po dyan, nung siya'y patawarin, dininig ang kanyang dalangin, pinapunta siya ng Diyos sa misyon po na iyon. Ipinangaral ni Jonas yung mabuting balita at ang mga tao doon ay nagsisi. Nung magsisi ang mga tao doon, hindi tinuloy ng Diyos yung plano niyang pagunaw sa bayan pong iyon. Pero hindi pa rin ikinatuwa ni Jonas iyon. Narinig niyo po? Hindi niya ikinatuwa po iyon. Pero bago po gawin ng Diyos sa bayan ng Nineveh, yung ginawa niyang mabuting iyon, ginawa niya muna kay Jonas. Nung si Jonas ay sumuway at tumawag sa Diyos, pinatawad ng Diyos at dininig ang kanyang dalangin. Yung ginawa ng Diyos sa bayan ng Nineveh, ginawa kay Jonas bago gawin iyon ng Diyos. Pero ang problema, hindi maunawaan ni Jonas yung ginawa ng Diyos ng kabutihan sa bayang ito na kung ginagawa din naman sa kanya ng Diyos. Amen. Minsan may mga tao dito, may mga kapatid po tayo na ginagawa ng Diyos na mabuti na minsan hindi natin ikinakatuwa. Pero hindi mo man lang maunawaan na yung mabuti ginagawa sa kanila ng Diyos ay ginagawa din naman sa iyo ng Diyos. Mahirap bang unawain yun? Na yung ikinatutuwa ng Diyos na gawin sa iba, minsan hindi natin ikinatutuwa. Pero ginagawa naman sa iyo ng Diyos. Minsan nagiging makasarili tayo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Inamo-amo niya si Jonas hanggang doon sa huling bahagi ng Jonas, ang sabi ng Diyos, di ba nalungkot ka nung mawala yung puno na yan? Na hindi naman ako nagpakahirap dyan? Ako yang hindi malulungkot sa bayang iyan? Napakaraming mapapahamak? Ikaw puno lang na hindi mo pinaghirapan, nalungkot ka? Ako pa kaya? Inaamo-amo ng Diyos si Jonas na nung sandali po na yon, ay matuto siyang magpatawad tulad ng ginawa sa kanya ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ng ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri po sa Diyos. Ito ang nawa po. Inamo-amo, inabot. So bakit yung sandali na yan, isinumbat ng batang ito yung kanyang ginawang paglilingkod. Pero ang sagot sa kanang bata, ginawa ko ang lahat ng ito, pero ang sabi niya, kahit bisirong kambing, hindi niyo ako binigyan. Ang sagot ng ama, kapiling kita. Lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Sabi po ng kanyang ama, lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Hindi ka pa ba masaya? Walang pabayang? Narinig niyo po? Pero kahit sinabi ng ama na lahat ng ari-arian ko para sa iyo, pero nung sandali na yan, nararamdaman ng batang ito na nagod, may kulang sa buhay niya. Kaya hindi siya masaya. Amen. May kulang sa buhay niya, kaya hindi siya masaya. Biro mo, bisirong kambing lang ang mapagpapasaya sa kanya, hindi pa naibigay. Nagkulang pa siya ng ganon. Anong dahilan? May problema
sa ginawang paglilingkod. Kapag nasahan ang ating naglilingkuran, kahit hindi panahon ng pagbibigay ng bonus, may bonus ka. Tama, hindi. Iba yung pagpapala sa reward na binibigay ng Diyos dahil sa ating ginagawang paglilingkod. Lahat ng paglilingkod ginagawa natin ay may gantimpala iyan sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ano ginagawa mong paglilingkod, sukatan din ang pagpapala mayroon ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Pero kung sa ginagawa mong paglilingkod, tila bagay nagkukulang ka pa, suriin natin ang ginagawa nating paglilingkod. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ando doon na sinabi na lahat yan ay para sa iyo. Iyo yung lahat yan, tapos magkukulang ka. Tapos mararamdaman mo hindi ka masaya. Biro mo yun, bisirong kambing lang. Hindi niya pa nakamtan. Nung dumating yung kapatid niya, yung pinatabang Goya, kinatay pa. Bakit kinatay? Bakit ipinaghandaan? Kasi yung ng kapatid niya, nagbigay ng kasiyahan. Hindi katulad ng mahabang panahon naglilingkod, na man lang napasaya. Amen? Mahabang panahon nga na naglilingkod, pero hindi mo pasaya. Habang ikaw naglilingkod, ando doon din naman, natutugunan. Amen? Pero hindi sapat. Pag sinabing hindi sapat, hindi ka sumasaya. Sino masaya dito sa kanyang paglilingkod? Diba minsan may tanong tayo, bakit Lord sila puro pagpapala? Parang minsan nagtatanong ka, kailan kaya ako tatayo dyan para magpatotoo? Amen? Isa lang, ayusin mo lang. Ayusin mo lang. Amen? Pasiyahin mo lang ang Panginoong Hesus sa ginagawa ng paglilingkod, mga kapatid. Pasiyahin mo lang siya. Hindi mo pa hinihingi, ibibigay na sa iyo. Amen? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maging yung ating pinaglilingkuran dito sa daigdig na ito, kapag napasaya po natin, mga kapatid, di po ba? Sinabi ko, wala pa nga, hindi pa panahon magbigayan ng bonus, may bonus ka na eh. Ang Diyos pa kaya? Amen. Ang Diyos pa kaya, kapatid, na dito makikita po natin, hindi naman hiningi iyon ng bata. Ang kahilingan ng bata, wag mo na akong ituring na anak. Ituring mo na lang ako na isang alipin. Amen? Na yung paglilingkod, mo na lang ng kung saan makakain lang ako, masaya na ako. Pero nung sandali na yan, yung hindi hinihingi ng bata na kung saan ay nagpasaya, yung kanyang pagbalik ay nagpasaya sa puso ng ama, yung hindi niya ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung yan yung nagawa nating paglilingkod, hindi mo pa hinihingi, ibibigay na sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit hindi naging masaya ang ama sa ginagawa ng bata na paglilingkod? Kasi naglilingkod siya para lang sa kanyang sarili. Amen. Naglilingkod siya para lang ng kung saan, mga kapatid, para lang sa kanyang sarili. Ginagawa niya yung mga bagay na yon dahil lang sa pagpapala, hindi dahil sa gusto niyang mapasaya ang kanyang ama. Amen. Dahil kung gusto niyang mapasaya ang kanyang ama, isa lang ang gagawin niya. Dapat yung kapatid niya na nagbigay ng kalungkutan sa kanyang ama, nanay niya at ibinalik sa kanyang ama. Natin ang Panginoong Hesus. Walang ibang nagbigay ng kalungkutan sa puso po ng Diyos, mga kapatid, kundi ang tao. Nung ang tao ay nagkasala at pahiwalay sa presensya, sa piling ng Diyos, ang Diyos ay hindi naging masaya. Ang Diyos ay nakaranas ng kalungkutan sa puso niya. Kaya anong ginawa ng Panginoong Jesucristo?
para muling mapasaya yung kanyang ama, para muling mapasaya yung kanyang ama, si Kristo'y naparito sa digdig na to para tayong lahat ihanapin at ibalik sa piling ng kanyang ama upang muling magkaroon ng kasiyahan ang ating Diyos na kapangyarihan sa lahat. Yun ang paglilingkod na ginawa ni Hesus Kristo na nakapagbibigay saya sa kanyang ama. Ang hanapin ang tulad mo, katulad ko, na naliligaw, nalalayo sa ating Diyos upang ibalik sa piling ng ating Diyos na tunay na mamahal sa atin. Amen. Kita nyo na ang isang paglilingkod na nagbibigay kasiyahan sa Kanya. Hindi yung ginagawa lang natin, yung gusto natin para makamtan ang pagpapala na ipinangako ng Diyos, kundi mismo gawin natin kung ano ang makapagpapasaya sa Kanya. Amen. At walang ibang makapagpapasaya sa Diyos, mga kapatid, kundi bawat isa na naliligaw na landas ay naibabalik natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, susunod na linggo, alam mo na kung ano magpapasaya sa kanya. Ano magpapasaya sa kanya? Kinakailangan dalhin mo. Amen. Dalhin mo yung mapagpapasaya sa kanya. Amen. Saan po mga kapatid kanina na winelcome po dito? Saan po sila? Inaanyayahan ko po kayo dito sa harapan. Sige po, papuntahin niyo po sila dito sa harapan. Yung kanina po yung mga winelcome po natin dito. Hali po kayo, wag ho kayo mahiya. Silang dalawa. Sige po, tayo lang po kayo dyan, sis. Dito po. Harap po kayo sa kanila. Alam niyo ba kung gaano kasaya ngayon? Naririto po kayo. Grabing kasiyahan ang idinulot niyo sa Panginoon. Kung paano na sa Ebanghelyo po natin, naging masaya ang amang ito pagbabalik ng kanyang anak. Yung inyo ngayong pagparito sa gawain ng ating Diyos, ang siyang nagpasaya ngayon sa araw na ito. Ang nagpasaya sa Kanya. Okay lang ho bang ko kayo sa isang maising panalangin? Susunod kayo. Sige, taas niyo po ang inyong kamay. Sige, taas yung kamay niyo. Ang pagtaas ng kamay ay pagsuko lang yan kay Lord. Pikit niyo po ang inyong mga mata at yuko ang ulo. Sabihin po natin, Ama naming langit, maraming salamat sa lahat ng biyaya na kaloob mo sa akin, lalo na sa kalakasan na ibigay mo sa akin araw-araw. Salamat, Ama, sa pagmamahal na ipinapadama mo sa akin araw-araw sa pamamagitan ng kabutihan na walang sawa mo ibinibigay, ipinagkakaloob, ipinaparanas sa akin. Muli, sa mga sandali ito, ako lumalapit sa iyo, buong pusong nagpapakumbaba at inaamin ko na ako'y nagkasala sa iyo, sa aking kapwa, sa aking mga mahal sa buhay. Isinasamo ko, patawarin niyo po ako sa lahat kong na hindi mabuti sa aking kapwa, sa aking mga mahal sa buhay. Patawarin mo po ako sa mga pagsuway ko sa iyong kalooban. Pang Jesucristo, patawarin mo po ako sa aking
ang nagawang pagkakasala. Hinihiling ko ngayon sa pamagitan ng banal mo dugo, ako'y hugasan, linisin sa lahat kong karumihan, sa lahat ng taglay kong kasalanan. Linisin mo ako mula ulo hanggang talampakan. Binubuksan ko ngayon ang pintuan ng aking puso at inaanyayahan kita, Hesu Kristo, manahan sa puso ko bilang aking Panginoon, tagapagligtas, Hari at Diyos ng aking buhay. Dalangin ko, maghari ka sa buhay ko. Manahan ka sa puso ko. Tulad ng iyong pangako, huwag mo akong iwan, huwag mo akong pababaya. Habang ako naririto sa Hong Kong, dalangin ko, mahan mo ako. Ingatan mo ako. Pagpalain mo ang buhay ko. Ipagkaloob mo sa akin ang lahat kong pangangailangan araw-araw. Tumayo po tayong lahat. Kung gagawin lang natin ang nararapat sa harapan ng Diyos, isa lang ang kanyang sabi, lahat ng ari-arian ko ay para sa iyo iyan. Para sa iyo iyan. Alin man dyan ang gustuhan mo, ay ko sa iyo. Yuko natin ang ating ulo, pikit ng ating mga mata. Alam ko may magagawa ang Diyos. Manalig po kayo. Lord, will surround my Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magdadawat sa Kanya ay susunod. Alam ay magagawa ang Diyos. May magagawa sa lahat ng ating suliranin. Kung di ang Diyos ang amo ko, alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y maging tapat, sa Kanya ay susunod. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Yes, may Lord. magagawa May magagawa ang Diyos. Diyos. Kung ako'y maging tapat, Ako'y maging tapat sa Kanya ay sa susunod. Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y maging tapat. Kung ako'y maging tapat sa Kanya ay susunod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam nating may magagawa ang Diyos. Kung magiging tapat lang tayo
at siya'y patuloy paglingkuran sa buhay natin. Susundin ang kanyang banal na kalooban. Diringgin niya ang ating langin. Gagawa niya ang anumang ating hilingin sa Kanya. Magagawa ng Diyos. Isa lang ang nais ng ating Panginoon. Gawin natin rin ang makapagpapasaya sa Kanya. Isa lang ang laging tugon ng Diyos kapag tayo po ay tumatawag sa Kanya. Mangyayari ang hinihiling mo. Bibigay ko ang nais mo dahil lahat ng mayroon ako, nakalaan iyan para ang nais lang ng Jesus. Gawin natin ang anumang makapagpapasaya sa kung paano Kanya minahal. Magmahal. Magmahal ka tulad ng pagmamahal na ipinadama sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat. Tuloy mo kami, Panginoon, abutin na inyong mapagpalang kamay na sa aming mga pagkukulang minsan, Panginoong Jesus, sa aming mga minsan pag-uugali, O Diyos, na hindi po nagiging kalugod-lugod sa iyo. Magsawa, Panginoon, na kami abutin, amu-amuin, usapin, Panginoong Hesukristo, ipadama ang iyong pagmamahal sa amin, O Diyos, nang sa ganon, Panginoong Jesus, ang lahat ng bahagi ng aming buhay na hindi nagiging kalugod-lugod sa iyo, ay mailagay namin sa ayos, sa tama, Panginoong Jesus, nang ang aming gagawing paglilingkod ay maging good sa iyo. Salamat, Panginoong Jesus. Maraming salamat. Taas natin ang lahat ng pinanais sa ating taas. Pwede na po kayo, sis, po. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Naming nasa langit, dalangin po namin sa mga sandali po ito. Anumang kabutihan, O Diyos, na ginagawa mo sa bawat isa, ang kagalakan din po ng puso namin. At hindi lang maging kagalakan, kundi Panginoong Jesus, matutunan dinawa namin gawin ito kung paano mo rin ginagawa ito sa buhay po namin. Pagpalain mo ang lahat ng kahilingang itinaas dakilang El Shaddai at dalangin namin kayamanan mong hindi nauubos sa ngalan ng Panginoong Jesus, kalumong lahat ng katutunan sa lahat ng aming kahilingan. Pagpalain mong aking mga kapatid, habang ito ang bawat isa sa lugar ng Hong Kong, biyayaan mo kami patuloy na magandang kalusugan, kalakasan, Panginoong Jesus. Pagpalain mo, O Diyos, bawat isa, O Diyos, ng mabubuting dakilang El Shaddai. Pagpalain mo ang kanilang pinaglilingkuran, dakilang Diyos, at sa pamamagitan ng kanilang pinaglilingkuran, pagpalain po, Ama, ang kanilang buhay. Salamat, dakilang Diyos aming nasa langit. Patuloy kaming samahan sa lugar ng dakilang Diyos at gabayan araw at may pagkaloob sa amin ang mabubuting bagay na aming kailangan at ng aming mga mahal sa buhay. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan, sa lahat ng kabutihang walang sawa mong ginagawa sa amin at patuloy gagawin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy kayong samahan at pagpalain ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang ingat, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat Kanyang ingat, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo.
Praise the Lord. Manatili po tayo mga kapatid at sama-sama po tayong manalangin sa 91. Unahan po ni Sister Nora Cantuba. Awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagpupkup taas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ligtas niya sa panganib, sa umang nabit. Kahit anumang mabigat na sakit, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya, ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matakot sa anumang bagay. Maging gagawing bigla ang paglusog, pagsapit ng araw. Ano pa mang darating na salot, kagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaang mga araw kung dumating. Kahit na mabuhay sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makita mo marurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo buti ika'y mapahamak at walang daratan. Ay uring maghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit ang dako ikaw doon, tiyak iingatan. Sa kanilang pala ay itatayo ka silang magtataas. Hindi masaan ang paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabasik. Kamaan sa mga serpiente at leon mababas. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasahan at kung ilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatiyak na atamo sila'y kaligtasan. Maaari pinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaari magpadala ako ng mahalang upang salantain ang lupaing ito. Maaring hanapin ko sa aking bayang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay langin. Hanapin ako at talikdan ng kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan. Ito po ang mga salita ng Panginoon. Amen. PJs, thank God at natapos muli ang gawain ni Yahweh Shaddai at sa pakikinig natin ng salita ng Diyos na ipinahayag